Hello po mga katambay. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, isa na naman nakakalungkot po sa nangyayari po sa ating mga kababayan. Ito po sa mga manggagawa natin na tumulong po. Ito po, nung panahon pa ng COVID mga katambay, mga health workers po natin. Ngayon po, nagkakaroon po ng malaking problema ang ating mga health workers nung nakaraang COVID-19. Ang sinasabi po nila, may budget na po ito. May pera na. Pero iniipit po at hindi pa nila nare-release hanggang ngayon. May budget na. Painggan po natin ang kabuuan po ng kanilang pahayag at komentuhan po natin mga katambay. Ito po, umpisahan po natin. Talaga pagod na kami kakapunta rito. Talagang grabe na ang gobyerno natin. Kailangan pa ba tayo pahirapan? Pera naman natin yan. Pinangako nila sa amin yan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng health workers kaugnay sa ipinangakong Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa presidente ng Alliance of Filipino Workers na si Rene Capito, pagod na rin sila dahil pahirapan na makuha ang pera na dapat naman talagang maibigay sa kanila. Aniya, may pauna na namang naibigay ngunit malaking halaga pa rin o nasa 15 buwan pa ang kulang sa naibigay sa kanilang allowance. Binigay naman nila pero kulang pa. Ang inihiling na lang namin, mayroon pa kami 15 months na hindi nila ibinibigay. Kulang-kulang ho 170,000 per tao po. Kasama rin sa kilos protesta si April Banal na isang Emergency Registration Associate sa Manila Medical Center na nag-aantay rin ng ipinangakong HEA. Aniya, ilang taon na nila itong pinananawagan, lalo't may budget na naman nang nakalaan para rito. Kaya malaking tanong pa rin sa kanila, bakit hindi pa ito maibigay? Mula sa mga pribadong hospital kami na patuloy na 4 na taon nang nanghihingi ng pagtugon sa mga pinangako nilang health emergency allowance na sinabi naman ng ating gobyerno na meron ng pondo pero hanggang ngayon hindi pa namin natatanggap ito. Hiling ni April at Biruin niyo po yun mga katambay. Ang nangyayari po, may pondo na. Di po ba? May pondo na. Panahon pa po ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte po yan eh. Doon po, hindi nagkakaproblema ng ganyan po nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung mga allowances na ibibigay. Di po ba? Sa mga health workers po natin. Bakit po ngayon? Kung kailan po na kumpleto na, may budget na, i-release na lang po yung pera kung totoo po na yung pera may budget na. At hindi naman magsasalita itong mga ito dahil may mga abogado rin itong kasama at may mga legal advice din po itong mga health workers po natin to. Kaya yung mga sinasabi po nila na yung releasing at may pondo na, malamang po yon sa totoo. At ang tanong naman ni Kamanong, ano ang nangyayari sa DOH? Di po ba? DOH, hindi mai-release, hindi maibigay. Kailangan po ng mga workers po natin yan, mga kababayan natin. Pinagpaguran po nila yan. At buhay po nila ang nakasalalay dyan noong mga panahong COVID-19. Kayo po, ano po ginagawa nyo sa DOH? Nasa opisina lang kayo. Di po ba? Sila nagpakahirap. Di po ba? Kayo lang ang humawak ng pera ng bayan. Hindi po inyo yung pera na yan, DOH. Pera po ng bayan yan. Ngayon, ibabalik po sa tao yan. Lalo kung napakinabangan po ng kapwa-tao yan, ng mga Pilipino, yung mga health workers po natin. Ano po nangyayari sa sangay ng DOH? Mr. President, yan po mga kababayan po natin yan. Sana po madinig nyo po ang mga tugon at hinaing ng ating mga health workers. Di po ba? Yan po binadgetan na. Panahon pa ni Pangulong Duterte. May mga budget na po yan. Sa panahon po ngayon natin, bilang tayo na ang administrasyon, tayo na po ang Pangulo, at iba na po ang umahawak ng DOH. Sila na po ang may karapatan na mag-release
At hindi na po natin pwede isisi yan sa dating presidente at dating DOH secretary. Yung magre-release na po niyan, yung salukuyan na nakaupo po ngayon kung sino po ang ating secretary. Di po ba, mga katambay? Ang laki. Yan po ba bawal ang corrupt? Hindi po kaya nakukurap din po ang pera sa DOH, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nakakalungkot lang po. Biruin nyo ang kukunin pa ng ating mga kababayan na 15 months, isang taon mahigit, yung allowance nila na delay. Tapos 170,000 each ang kanilang inaasahan. Ginagawa po yata natin hulugan dahil ang sabi nung ating kababayan na health workers, binibigyan sila. Kaya lang hindi sapat. Hindi lahat. Kaya po sila nag-aklas na. Dahil sa haba ng panahon, mga katambay, hindi pa rin nila ibinibigay. Di po ba? Samantalang may mga budget nga po yan dahil yan po, binabudgetan po talaga yan taon-taon. Kasama po yan sa mga binabudgetan, lalo yung ating health system. Napakalaki po na ako ang budget niyan, mga katambay, taon-taon. Di po ba? Ang lalaki. Naglalabasan na po ang problema. Ito po, malaking problema ito. Dahil mga manggagawa natin ito. Pag ito po nagkaisa, ang buong manggagawa natin, mga health workers, magkakaroon ng malaking problema ang health system natin sa buong bansa. Pagka ito nagkaroon ng malawakang protesta, mga katambay, hindi magpapangsyon ang ating mga ospital nito. Di po ba? Dahil sa sistemang may pondo na, ayaw pang i-release. Hindi pa natin alam kung ano pa ang gustong mangyari ng secretary ng DOH. Mga katambay, ano po sa tingin nyo, mga kababayan, sa nangyayari sa DOH ngayon? Ibang-iba, di po ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakaproblema tayo sa DOH, pero nasusolusyon na agad ng Pangulo. Di ba? Walang ganyang involved o walang issue sa pera na ganyan na nagmumukhang kawawa. Di ba? Nung mga nakaraan, meron mang issue na kailangan dagdagan ang kita ng mga workers natin, lalo naman sa health. Tinugunan ng Pangulong Duterte yun. Di ba? Dinagdagan ang mga allowances pa nila noon. Kita. Di ba? Dahil nga, delikado mga buhay ng mga doktor natin, mga nurses, lahat pa ng mga manggagawa sa mga ospital natin, lahat po sila, delikado. Di ba? Tapos ganito lang igaganti ng DOH sa panahon ngayon. Yung kanilang buhay ang nakataya ng ilang taong may COVID, delikado ang kanilang mga buhay. Tapos yung konting pera na dapat malasap nila at magamit nila pang araw-araw dahil sa kahirapan ng buhay, ginigipit pa, mga katambay. Nakakalungkot lang. Tapos mag-uubos lang ng pera ang Kongreso. At ang Senado, kakahiring. Di ba? Kakabayad ng mga TV ad sa PI ng daan-daang milyon. Di ba? Tapos bilyon-bilyon ang pinopondo nila para lang sa pirma, sa akap. Di ba? Para sa sinusulong na tiyatsa. Ganon mag-ubos ng pera ang gobyerno natin ngayon. Pero itong mga manggagawa natin na malaking naitulong na sa tingin ni Kamanong parang mga bayani. Dahil sila nagsakripisyo, buhay ang nilaan nila. Dahil ang virus na COVID, alam naman natin na buhay mo magiging kapalit. Di ba? Tapos ito ang ginagante. Kaya gisingin po natin, mga kabayan. Gisingin po natin ang sekretary ng DOH. Aksyonan nyo na po agad yan. At hiyang-hiya naman po kami sa inyo. May budget na, may pondo na. Tapos mga kababayan natin, nag-rally pa. Di ba? Nakakahiya. Nasa iyo na yung pera, ayaw pa i-release. Di po ba? Inintay mo pang mag-rally. Ano, lalabas nung kahiya-hiya ka. Di ba? Tuloy ngayon, yung secretary sa pamahalaan natin nakakahiya dyan. Kasi na-media yan
Hindi lang sa Pilipinas mapapanood yan, mga katambay, buong mundo. Buong mga kapwa natin Pilipino, lalo kung gumagamit ka ng internet, YouTube, di mo ba? Facebook, Instagram, sa TikTok, di mo ba? Kaya, aksyonan nyo po agad yan, lalo po ang Malacanang. Nakakahiya po, nakakahiya. Mga workers natin, mga nakakatulong sa ating bayan, araw-araw, di ba? Ginigipit mo. Na hindi mo naman pera yung ibibigay, hindi naman pera ng Pangulo, hindi rin naman pera ng Sekretary ng DOH yung ibibigay mo sa mga workers. Pera ng mamamayang Pilipino rin, mga taxpayer, di mo ba? Nakakaano lang po. Iniipit mo, hindi naman ikaw ang magbabayad. Hindi mo naman pera ang ibibigay doon. Di mo ba? Ay nako, bagong Pilipinas. Ito po ang hindi po kaya ito, tanong ni Kamanong, kasama sa bagong Pilipinas ang panggigipit, ang paggigipit sa release na dapat makuha ng mga kapwa-tao natin, mga kababayan natin. Gigipitin pa. Kasama kaya ang panggigipit sa bagong Pilipinas, mga katambay? Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Ay, nakakalungkot lang. Pero kaisa nyo po kami, mga kababayan natin, mga workers po natin, sa health workers po natin, nakikiramay po kami, nakikidamay po kami sa nangyayari po sa inyo. At sana po, dumating na po yung panahon na mas mabilis magkaroon ng konsensya ang gobyerno natin, lalo ang sekretary ng DOH, na i-release na po sa lalong madaling panahon ang inyong pong panawagan na pera na dapat po ay matanggap nyo dahil pinagpaguran nyo po yan, buhay nakataya dyan, buhay nyo po. Kaya po, kaisa nyo po si Kamanong sa pinaglalaban nyo po. Yun po mga katambay, ang nakakalungkot na balita para sa ating mga health workers na hindi pa rin nila natatanggap ang kanilang allowances nung nakaraang COVID-19 pa na may budget na ayaw pang i-release. Ilan po mga katambay, si Kamanong po, ganun po talaga, kailangan natin magtiis-tiis. Ganun talaga ang ating dadanasin sa bagong Pilipinas daw. Kaya muli po, mahalin natin pa rin ang ating bansa, ipaglaban natin. Siyempre, tiis-tiis muna, may pag-asa pa. Makakabawi pa tayo. Bye-bye. Paalam.